lang ho natin yung hanay natin. Pwede pangalisin na lang natin yung pagkano. Kanina umaga, nandito rin yung iba't ibang grupo. Hindi po kami sumubay doon. Dahil iba yung pinaglalaban nila at iba yung pinaglalaban namin. Nagkakaisa kami na sahod, trabaho at karawatan. Pero hindi namin sinisigaw ang Duterte impeachment. Ang sinisigaw namin dito sa harapan ng Bengaw na BBM resign! Kaya po kami ngayon nandito sa harapan ninyo para mapakinggan ninyo yung daing ng uri manggagawa na hindi na po kami nakakain 3 beses sa isang araw. Ang sinasabi po ng administrasyon ay wala pa raw krisis sa Pilipinas. Paano mawala ng krisis sa Pilipinas? Todo na po, hindi na nila makontrol yung taas ng mga presyo ng bilihin. Hindi nila makontrol yung pagtaas ng langis. Bago naganap ang gera sa Middle East, dito po may pondo ng isang buwan yung mga oil companies. 2 linggo pa lang po, biglang bumulusok ang pagtaas ng presyo ng langis. Sino po ang nakinabang dyan? Di ba ang mga oligarch, ang mga foreigner, mga oil refinery na nagsamantala sa taong bayan? Kaya eto po kami ngayon, hindi na makita paano namin ibabudget ang isang araw, 2 araw ang pasok ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa hanay ng transportasyon. Ang ayuda, tatanggapin po namin yan, pero hindi po yan ang pangmatagalang solusyon. Hindi po dapat balik ang hinihiling namin, pansamantalang isuspende ang excise tax, IVA dyan sa mga oil refineries. Siya po ang bigay ng emergency power. Bakit ayaw niyang ipatupad? Dahil ba magnanakaw na naman sila ng mga maleta. Kaya mga kasama, diretso pa tayo. Ang dami pa roon sa i-compress lang ho natin yung hanay natin. Pwede pangalisin na lang natin yung pagkano. Wala eh! Ito na, din natin. Kaya palakpakan po natin ang hanay ng Aglo. Palakpakan po natin ang Aglo. Palakpakan din po natin ang Duterte Riders. Nandito rin po ang mga Duterte Riders. Nandito rin po yung hanay ng JNT, ang PLUS, ang YTO. Nandito rin po. Lalong-lalo na rin po ang todo-todo ang pagsuporta ng hakbang na maisog sa NCR. Palakpakan po natin ang hakbang na maisog NCR. Dito. Halika na.
Kaya sa ano lang? Ay, samba ka. Bes, dapat tayo. Kaya ka. Nakabalot naman tayo eh. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating programa, tinatawagan po natin ang leader, manggagawa, makabayan, naglilingkod sa alay ng mga manggagawa. Tawagin po natin si Atty. Jaime Miralles. Palakpakan po natin. Isang mainit Sa kabila at pala no. mapagpalayang araw ng mga manggagawa para sa lahat na nandito ngayon. Alam namin na malayo yung mga pinanggalingan ninyo, lalong-lalo na yung galing sa Region 3 Bataan, galing sa Region 4A at sa iba-ibang lalawigan karatig ng Metro Manila. Binabati din po namin ang mga kasamahan natin, Jula ang mga Idol. Muslim na galing pa sa Mindanao. Mabuhay! Konting tiyaga lang. Mainit po, mainit. Pero kasama po yan sa pagkikibaka sapagkat marami pa tayong maharapin na pagkikibaka. Kaya itong araw na ito, panimula lang po ito. Panimula lang. Alam niyo po, eto ibabalita ko na sa inyo para matuwa naman kayo. In-interview ako ng GMA kanina doon. Bago tayo umalis, umikot muna sila yung mga reporter. Alam mo ang unang tanong sa akin, Atty. Ano bang grupo ito? Sabi ko, ito ay isang federasyon, asosasyon ng mga manggagawa dito sa atin. Eh bakit ba may mga maisok yan? Sabi ko, talagang kasama namin yan sapagkat sumusuporta po yan sa advokasya sa mga manggagawa na matagal na naghihirap at hindi asikaso pinapansin itong ating pamahalaan. Isa pa, eto baka sabihin nyo nagbubuhat tayo ng sariling bangko. Sabi ng taga-GMA, yan, nakikinig sila, baka nandito yan. Diba? Sa dami ko nang kinocover na Mayo 1, araw manggagawa, dito lang ako nakakita ng ganito karami at ganito kaorganisado. Kaya mga kasama, palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan po ay patunay na pag nagkakaisa ang manggagawa at ibang mamamayan, lalakas po tayo. Lalakas po tayo. Kaya, isang tanong pa. Dito na interview rin ako. Tinanong din ako doon. Bakit ba kayo pupunta sa Malacanang? Hindi nyo ba alam na may Jula nakaharap Idol. O yan, may nakaharap. Akala mo lulusumin. Yes, hindi ka. Armado. Ay tayo po ay matahimik na mamamayan. Ang gusto lang natin, ipaabot sa palasyo ng Malacanang, sa administrasyon, ang karaingan ng mga manggagawa. Kako, sabi ba, hindi ba? Eh may maisip kayong kasama dyan. Hindi ba yan ang nanggulo nung nakaraang rally? Sabi
po, kasama po ako doon. Wala pong nanggugulong may isong! Matahimik tayo! Kung totoo po ang sinasabi ng administrasyon na nanggugulong ang isong, dapat hinuli na nila at pinarusahan na. Pero isang taon na, hanggang ngayon, wala pong maituro na nanggulo na nanggagaling sa maisong. Kaya ang sabi ko, kami po ay matahimik. At bakit naman pupunta kayo sa Malacanang? Diba? May harang nga, pupunta kayo. May barikada. Sabi ko, kikita niyo yung barikada. Oh. May 1 kilometro ba yan? Galing sa Malacanang? Ako, hindi pa naman matanda. Ay, may graso. Sanay ko sa rally. Nag-umpisa ako mag-rally. Walang ganitong klaseng barikada dito. Ang barikada nandoon sa Mindiola. Kauna-una ang pagkakataon na inaharang tayo itong gobyerno ito na ang ibig sabihin, mga kasama, takot na itong administrasyon ito sa mga mamamayan at lalong-lalo na sa mga manggagawa. Ganyan ang kasama. Kita nyo, yung mga kasama natin pulis, nandun. Diba? Usap kami kanina. Sabi ko, kami naman sa nagsarali. Hindi kami nanggugulo. Payagan nyo lang kaming ipaabot ang aming mensahe. Kami ay magdi-disperse ng mapayapa mamaya. Ilan ho ba ang speakers ninyo? Sabi ko initially 8. Pero kako, nung makita na marami itong nagrarally, may mga tumatawag sa organizers namin. Baka raw, gustong pumunta rito at magsalita rin. Alam mo, sabi ko, hindi na namin pinayagan. Sapagkat malamang sa malamang, yung oras na nandito tayo, kulang yan para sa mga manggagawa. Kaya tayo na lang magsasalita. Kasama natin yung mga taga-Mainso. Ano ba ang issue? Ano ang karaihan ng mga manggagawa? Siyempre po, lagi-lagi naman yan. Kailan ba guminawa ang buhay ng mga manggagawa? Kahit kailan, hindi. Pero sa panahon nitong administration itong si Marcos, lalo tayong naghihirap. Okay. Bakit kamo? Tingnan niyo yung ginagawa nila. Matagal na akong leader manggagawa. Isa pa, sasabihin ko sa inyo, ito lang ang Mayo 1 na hindi inimbita at nagkaroon ng seremonya sa Malacanang. Umpisa pa doon sa kauna-una presidente. So yan ay nagpapakita na itong administrasyon na ito, walang pakiramdam, walang simpatya, at walang pagpapahalaga sa mga manggagawa. Bakit sa Malacanang?